Dalawang nakakatawa at palabang comedians. Magtutuos sa isang cooking challenge. Dito sa Alabang Central Market, sino nga ba sa kanila ang tatanghaling champion ng Rap sa Ruleta Cooking Showdown Edition? Welcome, Pipita at Ian, sa ating Rap sa Ruleta. Yes! Yes! Oh, I'm so excited, I can't hide it. I'm so excited, pero I can't hide it too. Ito, yung Rap sa Ruleta natin, special edition para sa inyong dalawa. Ay, talaga, Okay. special naman talaga tayo dito, Of no? course! Gagawin natin siyang Rap sa Ruleta Cooking Showdown. So, ibig sabihin... Kalaban tayo. Yeehaw! Naku, syempre, confident ako dyan. Well, bata Ano pa na? lang ako, I used to cook na talaga with my mom. Kami may restaurant kasi kami. We have a restaurant, 7 restaurants. 7! Oo, kasi bankrupt na lahat. Pero ito na. Yan na. Determine na natin. 1, 2, 3, go! Fry! 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 Yun! Ay, sute! Oh, Diyos sute. ko! Pwede pa lang, alam, lutuin pa kaya? Okay. Sute! Ah, Okay. ay! Pork! Oh, pork saute. Pero, chef, ano ba yung saute muna? Literal, magigisa ka lang. Oh my God, napakadali pala. Kailangan hindi mo pa alam. Ginisang pechay na may baboy, ginisang ampalaya na may slices ng pork. Don't Kaya, worry, magwa one on one din tayo. Just to coach you guys para madiskartehan natin kung ano yung dish na gagawin nyo, okay? Sige po. May naiisip ka na base sa ngiti mo eh. Well, alam mo, chef, taga Baguio kasi tayo, di ba? Ay, of course. Magcha-chop suey tayo, di ba? Pero Pwede, with a pwede. twist. Ba? Chop suey a la Curtis, so yummy, so fresh. Yan. Ay, gusto ko yan. Haba ng Gusto ko yan, ha? Gusto ko yan. Chop suey. For sure. With a twist. Ian Red, wala kang laban sa chop suey ko kasi mukha mo pa lang, chops na. Grabe, grabe. Ha? Maganda to, ha? Hindi, I love you. hindi pa nag-uumpisa. Dapat Shots talaga. fired na, ha? May naisip ka na? Feeling ko, dalawa iniisip ko sitaw or upo. Tapos, kung sitaw kasi, alam mo parang ang sarap ng sitaw kainin Masarap palagi. natin yun, Matik eh. Lalagyan mo lang ng twist. Anong twist ang lalagyan? Yung upo, lalagay mo. Parang upot, sitaw, bataw, patani. Ganun Okay, ko. okay. Kasi feeling ko kailangan masarap yung lulutuin ko kasi yung si Pepita, alam ko na lulutuin yan eh. Bakit lagi niyo Yung bang bagay ginagawa? sa pest niya, yung texture ng ampalaya, corrugated. Kailangan, Ay, gano'n ang grabe. lulutuin niya. Kung feeling ko Grabe. talaga, Okay. ako si Upo, makinis, gano'n. Pwede, Diba? pwede. Kaya- Plump, yan, oh. Pepita, ready ka na ha? Sa lulutuin namin ni Chef. Sounds interesting. Maniwala ka sa akin, Chef. Time to marketing. Marketing, makikita natin ang galing ninyo. Ilan po? 87 kilo. Kasi meron kami 77 restaurant. Just ano lang, mami, kalahati lang. Tapos pwedeng lagyan mo ng konting taba. Wala na po eh. Wala. O sige, sabihin kabila na lang muna ako. ha? Uy, dito nga tayo Dito ba? bibili. Chop mo siya na maliliit, parang chunky, ganon. Sabi mo, mami, hindi mo ako katulong. Sabi mo sa akin. Taga masarap na lulutuin ko, isasote ko ngayon kakaiba. Siyempre, hindi ko sasabihin baka gayahin ni Pepita. Well, meron ako talagang sariling luto later. Kaya naman, I'm sure, hindi masarap. ganyan, guys, ganyan talaga yung mga latang walang laman. Maingay. Basta ingay lang. Basta ako, confidently with the heart. Ano daw? May magkano po yung isang kilo na baboy? Binili 300. O, sige po, kalahating kilo. Ate, I will cook sitaw. Ginisang sitaw, so please give me sitaw. Wow, ba't nag-English ka? Wala ka naman sa Amerika. Because we're in Alabang public market, so we need to speak in English. Ate, how much one tali? Wow, may accent. Per kilo siya, per kilo. Yabang mo na. Eto lang natitirang sitaw mo, ate. Kunin ko na lahat yan. Kunin mo na lahat yan. Ganito sila kabait sa Alabang Central Market. Public market. Central Market. Central pala. Tapos bawang, kailangan ko ng isa. Tapos sibuyas. Meron kayo? Yes, sir. Isang piraso lang. Ano ba yan? May daya? Ay, Wala hindi. daw daya. Walang daya. Walang Dapat daya. walang added taste. Ba't di ka gumawa ng sarili mong nakikialam ka? Tsaka siling labu, yung mga ano lang, 4 lang. Okay. Yan. I'm giving you the chance na mamili ng ilalagay ko sa chop suey ko. Oh, di ba? Mas gusto mo yun, di ba? Oh.
Wais. Wais, wais. Oo, ate. Okay. Anong gusto mong ilagay ko sa chop suey ko? Siyempre may carrot. Sige, ilagay mo. Ano pa? Yan. Yan, perfect yan. Oh, may gusto ko bang ilagay para may benta ka pa? Yan, lagay mo. Lagyan natin ng sibuyas. Sibuyas, bawang. Tsaka hindi kasama yan. Kasama kayo ang palaya sa sayote, depende sa gusto mo. Ba't mangingialam ka? Gusto ko nga unang ampalaya. Ang bigat nito pinili Ayan, ko. oh. Oh my God! Yes! Ay, Oh my hello. God, I didn't believe this. Yes, this is for convenience for all po. Para hindi mahirapan yung mga buyers natin. May nag-ano po kami ng push cart and elevator din po. Grabe tong Alabang Alright, Central Market, alright. no? Ito yung pangmasa na talagang Fry! Hinamon namin sina Kapuso comedians Pepita Curtis at Ian Red na binyagan ang Cooking Showdown edition ng Rap sa Ruleta. With a budget of 1,000 pesos each, sinamahan ko na silang mag-ikot sa palengke kanina para mamili ng ingredients sa kanilang ilulutong putahe. Alright. Smoking time! Oh, ba? Yes! Okay. Talaga namang fresh na fresh. At dahil dyan, meron pa ako natirang 672. Ang nagastos ko lang ay 328 pesos. Check nyo kung tama yun. Hindi naman. Hindi naman. Hindi ako sure. Binigyan ako ng 1,000 pesos na budget at may natira pa akong 1,400. Inabuno ako kasi mayaman ng family ko. Meron kami 77 restaurant. Ilatag na natin yung ating mga Okay. ingredients. Siyempre, Piniling. ang unang-unang pumasok sa isip ko, chicharon. At syempre, variety of vegetables. Pangmasa kasi ang lulutuin ko ngayon, yung madaling lutuin, pag gutom na gutom ka, sitaw sa English, string bean. So ayan na, ready na yung mga ingredients natin. Mga aprons natin. Atin ang mga isuot. Yun, oh. Ba? Pwede. Oo. Maaura pa. May mensahe ba kayo para sa isa't isa? Tahimik lang ako sa umpisa. Kahit di mo ako pilitin. Maingay ako sa umpisa nga, matapos maingay ako! Kaya ready ka, Pipita, kasi susunodin ko mas masarap ang luto ko kaysa sa'yo. Okay! Ready? Chef, go! Yes, simulan natin dito para mabilis. Alam mo kasi ang sitaw, Pipita, madaling lutuin yan. Pag gutom yung pamilya mo, gano'n, sitaw agad ang nasa isip mo. Hindi kasi sila nagugutom eh. Kasi mga vampira kayo. Kasi nung bata ako, paborito ko talagang gulay, sitaw lang, tsaka kangkong. Ano bang English ng sitaw? String bean. Anong English ng ng repolyo? Repoli. Hindi niya alam. O ano yung English ng repolyo? Siyempre, pag sinabi ko, malalaman. Cabbage, ano ka ba? Ang tagal ng pos, ha? Oo. Nag-isip ko talaga, no? May kinakampihan ka, chef, ha? Pero gaano ka ba kadalas magluto pala? Actually, ako talaga sa morning, niluluto ng breakfast, sa lunch, tapos... Siyempre, hindi totoo yan. Walain ka naman. Gusto mo ba ikwento kasi paano siya kumakain buong araw? Chef, magkaibigan kami. Alam ko mga diskarte sa buhay. Paano? Sa cellphone, tapos may darating agad. So, syempre, unahin kasi mainit na yung kawali. Unahin na natin ilagay ang ating sibuyas. Yan. Okay, malapit na matapos yung sitaw ko. Grabe! Naamoy na ba ang bango na? Parang malapit na maluto yung corned beef. Alam mo, less talk, more work. Ganon yun. Kaso, ang minsan kasi pag namamadali ka, hindi easy ka lang pag nagluluto. Kung masyadong binibilisan, take your time. Kasi pag mas focus ka, yung di ka namamadali, parang nagdararattle ka, hindi lalabas sa masarap ang pagkain. Alam mo kung mabilis sa'yo? Dila mo. Talaga, kaya kumain sa ayos ka. Sana yan yung iluto mo mamaya. So ako, nilagyan ko na ng mantika kasi ready na ako. Unahin ko lang po, i-fry muna yung aking pork bago ko lagyan mag-gisa ng sibuyas at ng bawang. Okay, iba kasi yung way ko. Ano, chef, natutulong ka na naman. Oo nga, galing. Gagayahin ko nga yan. Una muna yun, separate ko kasi. Kasi mas master ang sa'yo yan, chef eh. Ilan taon ka na ba, chef? Sorry if you don't mind me asking. Feeling ko mas matanda ako sa'yo by milya-milya. Hindi, feeling ko matanda ako, chef. 41. pinanganak yan World War 41. II. Oh, 43 na ako. Kaya mas marami akong alam sa pagluluto. Kaya pala. Kasi dati mangkukulam yung nanay ko, gumagat niya. Bago kayo yumaman. Yung mama. Mayaman kasi family
hindi ko talaga. Bibili na namin ng house kahapon. Okay, ilagay na natin ang, of course, ang giniling na Kinabahan siya. Alam mo, relax lang tayo guys, kahit kahit competition to. Tignan mo naman, wala pa siya natatapos guys. Sitaw tapos na yung mga gulay mo buo pa. Iwan lang natin siya dyan, tapos hihiwain na natin yung mga kailangan nating vegetables. Yeah. May sobrang buong-buo ang tiwala ko kay Pipita kasi taga Baguio nga daw kami. Yes. So- O, diba? Paghiwa mo, wala nang natira. Okay. Dapat pala, 3 yung binili ko. Sabi nga nila, too much is very bad. Kaya dapat... Hindi, binili mo. Kaya dapat sakto lang. Ang kapal ng pagkakahiwa na ni ba, chef? Hindi naman halata. Usually, ginaganon lang yan eh. Parang, wait, Pipita, I'll show you. Wait lang ha. Gusto lang ka ng tulungan. Wait lang, akin na. Ano ba? It's okay. Kasi pag nagkakabalat ka ng carrots, pag ganyan lang ang balat ng carrots, ganun-ganun lang. So pag nagluluto ko talaga bawang yung inuuna mo? Opo, bawang. Okay. Mukhang promising ba yan? Ito. Yes, promising. At Tulo? nagtira pa ako ng mantika. Mantika. Mm. Iya, di ba, Yes. chef? Paminta. True. Ito naman to, ako hindi ko taga minadali. Gusto ko malambot yung pork. Masarap. Teka naman maluto ang adobo. Pork to dahil ko binili. Bell pepper na tayo. Tapos last na yung repolyo. Mali! Konting salt lang para healthy. Ayaw natin magkaroon ng sakit sa bato yung mga titikim. After nito, ilalagay na natin ang ating mga vegetables. Actually, pinapanood ko si Pipita habang nagluluto. Nakakatawa siya, si Pipita, kasi nilalaro lang niya yung luto. Alam mo, hindi niya alam yung ginagawa niya. Gusto lang niya ilagay lahat yung mga gulay at nakalimutan niya lagyan ng tubig yung chop suey, kaya dry. Siguro yung tubig hindi masyadong visible kanina. Kaya hindi ko siya nabigyan ng pansin. Nakita ko kasi kagad yung mga vegetables di ba? Different colors. So yung tubig hindi pumasok sa isip ko at saka mas gusto ko talaga ng dry. Kasi nga sauté yun eh. Pinagdatanggol. Oh my God! Oh my God! Ano ginagawa niya? Ano pala, toppings? Ano ba yan? Tapos na kami. 1 hour na kami nagpapahinga dito. Ikaw nandiyan ka pa din? Di pa luto yung sitaw mo? It's okay, bahala ka. Basta ako masarap. Nilagyan mo ng sitaw. Yeah. Woo! So, ayan na po ang aking spicy string bean with Swiss eggs. Para sa Rap sa Ruleta Cooking Showdown, ipapatikim sa atin ni Ian ang kanyang spicy string bean with Swiss egg. Tinapatan naman niya ni Pipita ng kanyang chop suey a la Curtis, so fresh, so delicious, so yummy, so. So, kaninong putahe nga ba ang mas masarap? Sabi ko nga, itsura pa lang, pag nilatag mo sa akin sa karinderya yan, isa yan sa ituturo ko eh. Lasa, saktong-sakto. Ang galing nung timpla nung toyo. Yung sitaw naman, gusto ko yung pagka-crunch niya. So overall, winner to. Winner. Okay? Thank you. Huwag ka muna mag-celebrate kasi hindi niya pa natitikman yun sa akin. Kasi sa akin, healthy lang. Yan na siya. Ito na. Ito, exciting din to eh. Oh, di ba? I got it. I have it. Love it. I will not say anything. Very healthy. Yes. Very, Kasi- very fresh. Very fresh. Ito yung kakainin ko siguro kapag may kidney stones ako. Parang ang dami mong problema pag kinain mo yung chop suey niya. Parang ang pakla ng buhay mo. Dumalawa, di ba? Hindi. Ang hirap kasing ma-identify ng lasa. Ang sarap. Tsaka yung anghang. Masarap naman talaga. Para sa akin, between sa inyong dalawa, yung mas o-orderin ko.
is yung kay Ian. Salamat. Alam mo, actually, hindi talaga ako nagluluto ako, pero minsan, hindi ko naman perfect. Pero salamat at nanalo ako. Kasi sobrang close ko si Pipita. Alam ko kung marunong siya magluto o hindi. Hindi talaga. Kaya confident na ako doon. Feeling ko si chef, naawa lang siya kay Kuya Ian. Kasi, alam mo yun, yung may edad na siya. Kaya sabi siguro ni chef, o sige, ibigay na natin sa kanya. Okay lang naman, patience. DIY shop, convenience store, cafe. Akalain mo, pwede palang magsama-sama sa iisang lugar? Ayan guys, so ngayon nandito tayo sa Tokyo Mart, dito sa West Avenue, Quezon City. And the good thing about this place guys, ang dami mong pwedeng gawin. First, pagpasok mo dito, makikita mo na meron silang grocery store. And most of the things, bibili mo dito sa grocery guys, yung mga mabibili mo sa Japan. Kahit na nasa Pilipinas ka, ramdam na ramdam mo na sa Japan ka, ganyan. Kasi yung mga skincare na nabibili ko lang sa Japan guys, meron din sila dito. Yung mga pagkain, na drinks na pang Japanese, meron din sila dito guys. So it was a good experience. Kung gusto mong matikman yung mga panlasang Hapon, perfect talaga na pumunta ka dito. Pumupunta kami talaga, we search there, and then kung merong bago or bago talaga sa Japan, dinadala na namin dito. And then, yun, nagugustuhan ng mga tao. And then, look at the ambience dito naman. Dinala namin talaga yung taste of Japan dito sa Tokyo Mart. Usually sa Japan, ganun ang mga convenience store. And then they have their cafe. Aside sa cafe and sa grocery store, meron din silang DIY. So dito guys, nakikita niyo naman, ang dami niyong pwedeng gawin. Pwede kayong gumawa ng phone cases like this. Pwede kayong gumawa ng mga cake, roses, perfect for birthdays and other celebrations. Meron din namang mga hair clips, kagaya nito suot ko, and hair clamp na kagaya nito. Kaya perfect talaga pumunta dito yung mga pamilya. Dahil habang nag-grocery si mommy, nasa cafe si ate, pwede naman dito sa bunso, sa DIY. Ang kagandahan dito sa cafe nila, meron silang bundle. 198 pesos, meron ka ng drink, and meron ka ng cake. So, 1 drink and 1 cake for 198 pesos. Good deal na talaga yon. Iilan lang to sa mga pwede mong pagpiliang cakes. Meron silang chiffon pudding. So, meron din silang chocolate malt cake. And of course, sa mga drinks naman nila, guys. Meron sila ditong coconut coffee. So actually, perfect to sa mga kagaya ko na hindi mahilig sa mga matatapang na kape. Kasi hindi siya matapang, guys. Ito naman is mint coffee. Gising ka magdamag dito. Okay. Fragrant rose latte. Hindi masyadong overpowering yung lasa. Mas nalalasan ko talaga yung tsaa. Ooh. Yes, sa mga anime na pinapanood ko, guys, ganito yung mga pinakain nila sa mga cafe. I'm living the dream. Wow! Sa mga pinakamasarap na frog legs matitikman nyo. Siguro nakakain ako nito once. Like, sobrang tagal na. Mga 20 years na rin. Marami na rin tayong exotic food na natikman dito sa Farm to Table. Pag naiisip ko kasi ko. Dadagdagan natin yan ng isang crunchy snack na pambato ng buhol. Sir Elmer, paano nyo po naisip na gawing negosyo ang uod? Ang itong mga uod nito, pagkain lang ito sa mga tarsier sa Lubok. Ako nag-supply noon. Ako nag-supply. Mga 5 years siguro. Tapos, marunong na din silang mag-breed. So, nag-breed na sila. Wala na akong customer. Nawalan ka na ng babagsakan. Oo. Nakatao na yung mamangkin sa asawa ko, galing siya sa Thailand. Tingnan mo ang alaga ko. Pakita niya, kuya, kinain dito sa Sa Thailand. Sa Thailand, yun, diyan sa street lang. Parang street food nga sa Thailand food, siya. So, yung kinain ng tao. Kinain. Masarap. Subok ako ng tip-tipak. Display ko noon sa Tarsier sa Lubok.
1 week lang. Ubus na agad. Hanggang 1,000 pack. Ba? Ito, nag 2,000 pack. Ba? Pero ano po bang klase ng worm ang ginagamit natin para dun sa inyong chicha worm? Ito, sir, tinatawag din karamihan ito na superworm. Ang superworms ni Sir Elmer ay larva ng darkling beetles. Ang mga insektong ito ay scavengers na namumuhay sa ilalim ng mga bato o kakahuyan. Iwala kang healthy ang chicha worm dahil ang bawat superworm ay pinapakain ng organic fruits and vegetables. Sir Elmer, so after po natin siya ma-harvest, ito hinugasan na po natin. Opo. Hinugasan niyo po ng ilang beses to? 3 beses. 3 beses. Kumbaga in short, ipiprito lang natin siya. Prito. Okay. So isa, libre, ayun, oo nga. Malutong ng malutong nga. Oo. Okay. So ito yung naiprito na, wala pa tong timpla kahit ano. Lutong niya. Chicharon nga naman. Malutong. Wala siyang timpla pero meron siyang alat na taglay. Tapos pag paubos na siya, bago mo siya lunukin, hahabol yung umami na meron siya. Fascinating, ha? Makikipag-bonding tayo ulit kay farmer and vlogger Maki Moto. Pero bago yan, ipagluluto ko muna siya ng mga putahing pagsasaluhan namin sa kanyang farm. May ilang parte sa Rizal na sikat yung bibi or itik dish nila doon, which is yung kinulob. Nakita natin pagala-gala yung mga itik ni Sir Maki dito. Might as well, gawa tayo ng sarili nating version ng kinulob. Lagay lang din natin yung balunan. And of course, yung ating bawang. Yung ating bay leaves o laurel. Optional, star anise. Lagyan na lang din natin ng peppercorns. And yung ating toyo. Lagyan na lang din natin ng brown sugar. And some salt. So hayaan lang natin tong kumulo hanggang lumambot yung ating pato. Siguro this would take us around 1.5 to 2 hours. And then balikan natin, saka natin siya di-deep fry. Saktong-sakto na, napakalambot na nung ating pato. Tatabi muna natin siya para makapag-rest. At the same time, mag-reduce din yung sabaw. Siya rin gagawin natin para pinakasara-sara niya mamaya. And dyan din natin lulutuin yung ating side dish. And yung ating side dish naman, Next week, itutuloy natin ang ating yummy feast with Maki. Dahil gagawan ko rin siya ng isang Mexican dish gamit naman ang kanyang malusog na kambing.